Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, naninirahan ang mag-asawang sina Gloria at Berting. Mga simpleng magsasaka na araw-araw ay nakayuko sa palayan, nagsusumikap para may mailagay na bigas sa hapag. Bagaman mahirap lamang, ang kanilang puso ay busilak. Marunong magpasalamat, marunong tumulong sa kapwa. Ngunit matindi ang unos na dumating isang taon. Malakas ang bagyo, rumagasa ang ulan sa buong gabi, at ang mga palayan ay halos lamunin ng tubig. Ang kanilang pinagpagurang tanim ay nalunod, at ang mga punong palay ay nakahandusay sa putik. Pagkatapos ng bagyo, tinungo ni Berting ang palayan upang silipin kung may natira pa sa kanilang ani. Lumubog siya hanggang tuhod sa tubig at putik, hawak ang kanyang tabakong pangputol ng damo at may dala ring bayong sakaling may maisalba pa. Habang nag-iikot siya, may napansin siyang kumikislap sa gitna ng nakaimbak na tubig sa pilapil. Akala niya ay lata o basag na bote na inanod ng baha, ngunit nang lapitan niya, tila ito'y isang pagong, subalit kakaiba. Ang balat ng pagong ay kulay ginto, kumikislap sa ilalim ng araw. May mga munting ukit na parang simbolo o sinaunang letra sa ibabaw ng kanyang kabibe. Dahan-dahan itong lumalangoy paikot. Nawari sinusundan siya ng mga mata nito. Ha? Abay pagong na ginto, bulalas ni Berting. Sabay lapit at marahang dinampot ang nilalang. Nang hawakan niya ito, biglang uminit ang kanyang palad at parang may liwanag na dumaloy mula sa pagong patungo sa kanyang braso. Napatigil siya, nanindig ang balahibo. Pag-uwi niya sa kanilang bahay na pawid, ipinakita niya kay Gloria ang kanyang natagpuan. Gloria, tingnan mo ito. Hindi ko alam kung anong klaseng pagong ito, pero may kakaiba. Parang ginto at may mga ukit sa likod. Napakurap si Gloria, sabay sabi, Berting, baka yan ay mula sa engkanto. Huwag mong itapon, baka biyaya yan. Pinagpasiyahan nilang ilagay muna ang pagong sa isang palanggana ng tubig. Sa magdamag, habang sila'y natutulog, may narinig silang parang himig o bulong na nagmumula sa labas ng bahay. Nang sumilip si Gloria, nakita niyang nagliliwanag ang palanggana. Ang pagong ay tila may ginagawang mahiwagang kilos. Kinabukasan, pagkagising nila, nakita nilang puno ng gintong butil ang paligid ng palanggana. Tila mga ginintong palay na kumikislap sa sinag ng araw. Diyos ko, Berting, ano ito? Manghang wika ni Gloria. Hindi ko alam, pero parang may kinalaman sa pagong na ito. Simula noon, araw-araw ay may lumilitaw na biyaya mula sa pagong. Minsan ay ginintong butil, minsan naman ay mga alitaptap na nagiging palay, minsan ay maliit na perlas. Sa loob ng ilang linggo, ang mag-asawang dating nagugutom ay nagkaroon ng sapat na yaman upang muling itanim ang buong palayan at ayusin ang kanilang bahay. Subalit ang balitang ito'y kumalat sa baryo at sa kabilang dulo ng nayon narinig ito ng Don Ramon, ang mayamang sakim na dati nilang pinagkakautangan. Si Don Ramon ay kilalang mangingilak ng lupa, palaging handang pautangin ng mahihirap na magsasaka kapalit ng malaking tubo. Kapag hindi nakabayad, kinukuha niya ang kanilang lupa. Ha? So, yumayaman na pala ang mag-asawang yon, ano? Hindi sila makaliligtas sa akin. Dapat ay akin ang sekreto nila, sabi ni Don Ramon habang nakangisi. Agad niyang ipinatawag ang kanyang tagasunod na mambabarang, si Aling Sabel, isang matandang babae na kilala sa baryo sa pagpapadala ng sakit at sumpa. Hanapin mo kung ano ang pinagmumulan ng swerte ng mag-asawang yon, utos ni Don Ramon. Gusto kong mapasakin yon kahit anong mangyari. Tumango si Aling Sabel at ngumisi ng may halong kasamaan. Kung yan ay biyaya ng engkanto, kaya kong kunin yan at gawing sumpa. Maghihirap sila muli, Don Ramon. Ako ang bahala. At mula noon, nagsimulang magbago ang hangin sa paligid ng bahay ni na Gloria at Berting. Tuwing gabi,
May naririnig silang mga kaluskos at mga anino. Ang mga halaman ay unti-unting natutuyo at ang tubig sa palanggana ng pagong ay parang nagiging maitim. Ngunit hindi sila pinanghinaan ng loob. Alam ni Gloria na hindi sila basta-basta iiwan ng nilalang na nagbigay ng biyaya sa kanila. Sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, muling nagliwanag ang pagong at sa kanyang kabibe ay lumitaw ang isang maliit na gintong bilog na may mga ukit, tila isang mutya. May narinig silang tinig na parang mula sa hangin. "Huwag kayong matakot. Ako si Bulan, ang tagapangalaga ng kayamanang mula sa lupa at tubig. Biyaya ko ang ginto, ngunit bantayan ninyo ito sapagkat may mga matang gahaman na nagmamasid." Nagkatinginan sina Gloria at Berting. "Salamat po, Bulan," mahinang sagot ni Gloria. Ngunit sa malayo, sa ilalim ng punong akasya, nakamasid si Aling Sabel at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. "Kung ano man yang mutya na yan, kukunin ko rin," bulong niya, sabay alis patungo sa dampa ni Don Ramon. At doon nagsimula ang tahasang labanan ng kabutihan at kasakiman. Ang kwento ng dalawang magsasaka at ng kanilang mahiwagang kaibigan laban sa mga sakim at mapanirang puwersa. Habang dumarami ang biyayang dumarating kina Gloria at Berting, lalo namang sumisidhi ang inggit at kasakiman ni Don Ramon. Mula sa kanyang malawak na bahay na bato, tanaw niya ang unti-unting pag-unlad ng mag-asawang dati. Palaging nakayuko sa kanya tuwing naniningil siya ng utang. "Hindi ako papayag," sabi ni Don Ramon habang pinagmamasdan ang kanyang hawak na basong alak. "Kung hindi ko makukuha sa pera, kukunin ko sa kapangyarihan." Kinausap niya muli si Aling Sabel, ang matandang mambabarang na kilala sa buong bayan dahil sa kanyang kakaibang mga mata. Isa'y kulay abo, isa'y parang berde ng damo sa ilalim ng ulan. May dala itong kulambo ng pinatuyong butiki, mga buhok ng tao at mga buto ng palaka, mga gamit sa masamang ritual. "Aling Sabel," wika ni Don Ramon, "gusto kong malaman kung ano ang pinagmumulan ng yaman ng dalawang iyon. Nakikita ko, gabi-gabi may liwanag sa kanilang bahay. Hindi normal yon." Ngumisi si Aling Sabel. "Naamoy ko na rin, Don Ramon. May nilalang na engkanto sa kanilang paligid, isang tagapangalaga ng tubig at lupa. Baka iyon ang nagbibigay ng kanilang swerte." "Kung ganoon," sagot ng Don, "gamitin mo ang iyong kapangyarihan upang mahulog sa kanila ang sumpa. Gawin mong masama ang biyayang iyon para bumalik sa akin ang lahat ng kayamanang ibinigay sa kanila." "Masusunod?" sabay sagot ni Aling Sabel habang dahan-dahang inilabas mula sa bayong ang isang itim na palaka na may pulang mata. Sa gabing iyon, sa ilalim ng makapal na ulap, nagsagawa siya ng ritual ng paninira. Sa gitna ng apoy ay isinilid niya ang palaka at habang umuusok ito, binigkas niya ang sinaunang sumpa. Ang biyaya'y maging sumpa, ang ginto'y maging kamatayan. Sa tubig ng pagong, pumasok ang dilim at karamdaman. Sa kabilang dako, sa bahay ni na Gloria, bigla silang nagising sa ingay ng hangin at paguga ng kanilang bubong. Ang mga manok ay nagsisigawan at ang kanilang aso ay tahol ng tahol. Nang tumingin si Berting sa palanggana, ang tubig ay naging maitim at mabaho. Ang pagong ay tila nanghihina at ang mga gintong butil ay naglaho. "Gloria! May kakaiba sa pagong!" sigaw ni Berting. Tumakbo si Gloria at lumuhod sa tabi ng palanggana. "Bulan, tulungan mo kami. May masamang nangyayari." Ngunit walang tinig na sumagot, tanging malakas na kulog at kidlat ang narinig. Kinabukasan, nagsimulang magkasakit ang mga hayop sa paligid. Ang kanilang kalabaw ay nanghina at ang mga tanim na palay ay nanilaw at natuyo sa loob lamang ng isang araw. Nagtungo si Berting sa bayan upang magpatulong sa albularyo, ngunit sinabihan siya ng ilan. "Walang makakagamot niyan. Parang sumpa iyan, Berting. Baka galit sa inyo ang mga espiritu." Nang umuwi siya,
Natagpuan niya si Gloria na umiiyak habang yakap ang pagong na ngayoy halos walang buhay. Berting, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang naririnig kong humihingi ito ng tulong. Habang sila'y nagdarasal, biglang sumiklab ang kakaibang liwanag mula sa kabibe ng pagong. Lumitaw ang imahe ng diwata. Isang anyo ng babae na may baluti ng gintong kabibe at mga mata na parang tubig ng lawa. Ako si Bulan, tagapangalaga ng daloy ng buhay, wika ng tinig. May kamay na itim na nagnanais kunin ang biyayang aking ipinagkaloob. Ngunit huwag kayong matakot. Ang kabutihan ay hindi kailanman tatalo ng kasakiman hanggat may pananalig at kabutihang puso. Lumapit si Gloria, halos hindi makapaniwala. Ano ang dapat naming gawin, Bulan? Ibalik ninyo ako sa pinagmulan kong lugar, ang lawa sa gitna ng kagubatan. Doon ninyo ako ilubog sa tubig sa oras ng kabilugan na buwan. Doon ko maibabalik ang aking lakas at mababasbasan kayo ng bagong biyaya. Ngunit sa labas ng kanilang bahay, nakikinig si Aling Sabel, nakangisi at may hawak na maliit na bote ng itim na alikabok. Hindi mo na mararating ang lawa, Gloria. Bulong niya, sabay-sabay ng alikabok sa hangin. Sa bawat hakbang mo, may sumpang aakay sa iyo sa kapahamakan. Kinabukasan, nagpasya ang mag-asawa na maglakbay papunta sa kagubatan upang ibalik ang pagong. Naghanda sila ng baon, tinapay, tubig at dasal. Alam nilang mahaba ang paglalakbay, ngunit iyon lamang ang tanging paraan upang mailigtas ang kanilang kaibigang pagong at ang kanilang kabuhayan. Habang papalayo sila sa baryo, may mga matang lihim na nakamasid. Si Don Ramon, sa balkonahe ng kanyang bahay, ay ngumiti. Kapag bumalik sila, akin na ang lahat. Kung hindi sila makabalik, mas madali para sa akin ang kunin ang kanilang lupa. At sa kagubatang iyon na madilim, malamig at puno ng mga tinig na di tao, magbubukas ang bagong yugto ng kanilang pakikipagsapalaran. Mag-aalas 5 pa lang ng umaga nang tumulak sina Gloria at Berting patungong kagubatan. Madilim pa ang langit at manipis pa ang hamog na bumabalot sa palayan. Sa kanilang bayong ay nakalagay ang malagintong pagong, mahina ngunit humihinga pa rin. Sa bawat hakbang ni Gloria ay dama niya ang kaba. Hindi lamang dahil sa panganib ng gubat, kundi dahil alam niyang may kasamang sumpa ang kanilang daraanan. Tahimik silang naglakad, ang mga damo ay basa at ang simoy ng hangin ay tila nagdadala ng mga bulong. Huwag kayong magpatuloy. Bumalik kayo. Hindi na kayo makakabalik. Napatingin si Gloria sa paligid. Berting, naririnig mo ba yon? Tumango si Berting, mariing hawak ang kanyang bolo. Oo, parang may mga tinig sa hangin, pero hindi tayo titigil, Gloria. Kailangang mailigtas natin si Bulan. Habang lumalalim ang kanilang paglalakbay, nag-iba ang itsura ng kagubatan. Ang mga puno ay tila nakayuko. Ang mga sanga ay kumakaway na parang mga kamay. May mga anino sa gilid ng daan, ngunit kapag nililingon nila, ay wala naman. Maya-maya, huminto sila sa tabi ng malamig na batis upang magpahinga. Inilapag ni Gloria ang pagong sa tubig at bigla itong kumislot. Ang balat nito ay bahagyang nagningning at sa sandaling iyon, isang liwanag na hugis bilog ang lumitaw sa ibabaw ng batis. Isang babaeng nilalang ang unti-unting bumangon mula sa liwanag. Ang diwata ng kagubatan, may balabal na gawa sa mga dahon at bulaklak at mga mata na parang mga bituin sa ilalim ng tubig. Ako si Diwata Sinta, tagapangalaga ng mga punong nagtatakip sa lawa ni Bulan, wika niya. Batid ko ang inyong layunin, mga anak ng lupa. Ngunit kayo'y binabantayan ng itim na anino. Hindi madali ang paglalakbay na ito. Lumuhod si Gloria. Diwata Sinta, humihingi po kami ng tulong. Ang kaibigan naming pagong ay naghihingalo. Sinabi ni Bulan na kailangang maibalik siya sa lawa upang mabawi ang kanyang lakas. Tumingin ang diwata sa pagong,
saka dahan-dahang ngumiti. Tama si Bulan. Ngunit bago ninyo marating ang lawa, kailangan ninyong tumawid sa gubat ng mga bulong at doon ay may 3 pagsubok na sasalubong sa inyo. Anong klaseng pagsubok po iyon? Tanong ni Berting. Ang una, sabi ni Sinta, ay ang takot ng puso. Ang mga alaala at pangambang nakabaon sa inyong isip. Ang ikalawa, ang tukso ng ginto na susubok sa inyong katapatan. At ang huli, ang kadiliman ng loob kung saan kailangang pumili ng liwanag kahit sa gitna ng takot. Tumingin si Gloria sa asawa. Kaya natin yan, Berting. Para kay Bulan, para sa ating lupa. Ngumiti si Diwata Sinta at iniabot kay Gloria ang isang maliit na dahon na kumikislap. Ito ay dahon ng liwanag. Kung sakaling madilim na at hindi ninyo alam ang daan, ihipan ninyo ito at gagabay ang mga ilaw ng gubat sa inyo. Pagkatapos noon, unti-unting naglaho ang diwata kasabay ng liwanag at muling naghari ang katahimikan. Pagpasok nila sa gubat ng mga bulong, agad nilang naramdaman ang kakaibang lamig. Ang lupa ay basa at malambot. Ang mga puno ay sobrang taas na halos hindi nila makita ang langit. Habang naglalakad, narinig nila ang mga pamilyar na tinig, parang mga kilalang boses mula sa kanilang nakaraan. Gloria, nasaan ang anak mo? Hindi mo man lang napaaral. Berting, wala kang mararating. Mahirap ka lang. Napahinto silang dalawa. Ang mga tinig ay galing sa mga aninong nakapaligid sa kanila. Ngunit alam nila, iyon ay mga panlilin lang ng mga engkanto ng gubat. Huwag kang maniwala, Gloria, sabi ni Berting habang mahigpit ang kapit sa kamay ng asawa. Boses lang yan ng takot. Alam natin kung sino tayo. Pagkaraan ng ilang minuto, unti-unting naglaho ang mga tinig. Naging kalmado ang paligid. Sa di kalayuan, nakita nila ang isang malawak na bukas na espasyo at sa gitna nito ay isang punong ginto kumikislap sa sinag ng araw na pumapasok sa pagitan ng dahon. Berting, tingnan mo, sabi ni Gloria. Parang puno ng kayamanan. At doon nila natagpuan ang ikawalang pagsubok, ang tukso ng ginto. Sa ilalim ng puno may mga gintong palay, mga alahas, at mga sisidlang parang gawa sa tanso. Mula sa isa sa mga sanga, bumaba ang isang boses na malambing at mapanlinlang. Kunin ninyo ang mga ito at hindi na ninyo kailangang maghirap. Iwan ninyo ang pagong at mamuhay ng marangya. Ngunit tumingin si Berting kay Gloria. Hindi natin kailangan ng ganyang ginto. Ang biyayang totoo ay yung mula sa kabutihan, hindi sa kasakiman. Hinawakan ni Gloria ang pagong sa dibdib niya at mahinang sinabi, ang tunay na kayamanan ay ang puso naming marunong magpasalamat. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang dahon ng liwanag na bigay ng Diwata Sinta at nang humangin, naglaho ang puno ng ginto. Isang ilusyon lamang pala ito ng mga nilalang ng gubat. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalakad, naramdaman nilang lumalakas ang tunog ng agos ng tubig. Ang amoy ng sariwang hangin ay pumuno sa paligid. Sa wakas, narating nila ang lawa ni Bulan. Ang tubig ay kulay asul na may gintong kumikislap sa ilalim. Sa gitna nito, tila may malaking bilog ng liwanag, parang pintuang patungo sa ibang daigdig. Ngunit bago nila maibaba ang pagong sa tubig, nayanig ang lupa. Mula sa gilid ng lawa ay lumitaw si Aling Sabel, nakasakay sa malaking uwak at ang mga matay nag-aalab sa galit. Hindi kayo makakarating dyan. Akin ang kapangyarihan ng pagong na yan. Sigaw ng mambabarang habang naglabas ng isang bote ng itim na usok. At doon nagsimula ang sagupaan ng liwanag at dilim sa gitna ng kagubatan. Dumadagundong ang hangin sa paligid ng lawa ni Bulan. Ang mga punong kahoy ay tila nakikiiyak sa galit ng kalikasan at ang mga ibon ay nagsipagliparan palayo. Sa gitna ng kaguluhang iyon, nakatayo sina Gloria at Berting,
habang mahigpit na yakap ni Gloria ang malagintong pagong. Sa kabilang panig naman, nakasakay sa isang malaking uwak si Aling Sabel, ang mambabarang na may mga matang nag-aalab sa itim na apoy ng kasamaan. "Hindi ninyo alam kung anong kapangyarihan ang hawak ninyo," sigaw ni Aling Sabel. "Ang pagong na iyan ay hindi dapat mapunta sa mga tulad ninyo. Ang ginto ay para sa mayaman, hindi para sa mahirap." Ngunit humarap si Berting, hawak ang kanyang bolo at sinagot siya ng buong tapang. "Hindi namin ito ninanakaw. Ibinigay ito ng kalikasan, ng mga diwata dahil sa kabutihan at pagsisikap namin. Hindi mo ito maangkin, Sabel?" Napatawa ang matanda, isang halakhak na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Mula sa kanyang palad ay lumabas ang itim na usok na unti-unting nag-anyo ng mga malalaking insekto at ahas. Ang mga ito'y lumipad at gumapang papunta sa mag-asawa. Agad na itinaas ni Gloria ang dahon ng liwanag na bigay ni Diwata Sinta, at sa sandaling iyon ay nagliwanag ang buong paligid. Ang mga nilalang na nilikha ni Sabel ay nasunog sa puting liwanag at naglaho na parang abo sa hangin. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Mula sa ilalim ng lawa ay biglang umangat ang mga bula at isang tinig ang marahang umalingaw-ngaw. Ang tinig ni Bulan, mahina ngunit mariin. "Gloria, ilubog mo ako sa tubig. Ako na ang bahala." "Pero Bulan," sigaw ni Gloria, "paano kung mawala ka?" Ngunit tumugon ang pagong sa kanyang isip. Ang liwanag ay hindi kailanman mawawala. Kahit sa ilalim ng tubig, manalig ka. Hinawakan ni Gloria si Berting at sabay silang lumapit sa gilid ng lawa. Sa gitna ng kulog at hangin, inihulog ni Gloria ang pagong sa kumikislap na tubig. Biglang sumabog ang liwanag, isang gintong alon na dumaloy mula sa lawa at tumama kay Aling Sabel. Napatili ang matanda, ngunit agad niyang itinaas ang kanyang kamay upang bumuo ng harang na itim na enerhiya. "Hindi mo ako matatalo, Bulan. Hindi mo alam kung sino ang pinaglilingkuran ko." Sa likod ng ulap, may aninong tila mas malaking nilalang. Isang itim na espiritu na tila nagmumula sa mas malalim na kadiliman. Mula roon ay bumaba ang itim na kidlat at tumama sa katawan ni Aling Sabel. Pinagtibay ang kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi nagpatinag si Bulan. Mula sa lawa ay lumabas ang kanyang anyo ng ginintuang pagong na kasing laki ng bahay, at sa kanyang likod ay may mga ukit ng liwanag na kumikislap na parang araw. "Aling Sabel," wika ng tinig ni Bulan na kumulog sa buong kagubatan, "ang lupa at tubig ay hindi iyong pag-aari. Ang kabutihan ay hindi pwedeng itali ng kasakiman. Nagbanggaan ang dalawang puwersa, itim laban sa ginto, dilim laban sa liwanag. Ang lawa ay nagalon, ang mga puno ay nagtayuan, at ang hangin ay umikot na parang buhawi." Si Gloria ay napayakap kay Berting habang ang paligid ay parang isang bagyong apoy at liwanag. Maya-maya'y narinig nila ang sigaw ni Aling Sabel. "Don Ramon, tulong! Hindi ko kayang pigilan." Sa di kalayuan, sa gilid ng kagubatan, si Don Ramon ay nakatayo, nanonood ng laban. Hawak niya ang isang itak na may ukit na lumang simbolo, isang anting-anting ng kasakiman na minana pa niya sa kanyang ninuno. "Hindi ako matatalo ng isang pagong," sigaw ni Don Ramon habang itinuro ang itak sa lawa. Bigla itong naglabas ng itim na liwanag na tumama sa ginintuang katawan ni Bulan. Napaurong ang diwata ng tubig at ang liwanag sa paligid ay halos mamatay. "Ngayon, akin ka na," bulalas ni Don Ramon, sabay tawa ng malakas. Ngunit sa sandaling iyon, si Gloria ay lumuhod sa lupa at nagdasal. "Diyos ng kalikasan, mga diwata ng liwanag, tulungan ninyo kami. Hindi namin hinahangad ang yaman, tanging kapayapaan lamang." Muling kumislap ang dahon ng liwanag sa kanyang palad, at mula roon ay lumabas ang imahe ni Diwata Sinta
na ngayon ay nasa anyong mas maliwanag at makapangyarihan. Don Ramon, sigaw ng diwata, ang iyong kasakiman ay matagal nang umaalingasaw sa lupa. Ngayon, panahon na ng paghatol. Itinaas ni Diwata Sinta ang kanyang kamay at mula sa lupa ay sumulpot ang mga ugat ng punong ginto na gumapos sa mga paa ni Don Ramon. Sa sandaling iyon, ang kanyang balat ay nagkulay abo at unti-unti siyang naging estatwa ng bato. Samantala, si Aling Sabel naman ay sumigaw habang nilalamon ng itim na usok na sarili niyang nilikha. Ang kanyang katawan ay naglaho at naiwan sa lupa ang kanyang lumang bote ng sumpa na ngayoy pumutok at naging abo. Pagkalipas ng ilang sandali, tumigil ang ulan at hangin. Ang lawa ay naging malinaw na parang salamin. Muling lumitaw si Bulan, ngayon ay mas maliit at lumangoy patungo sa baybayin. Gloria, Berting, wika ni Bulan, salamat sa inyong kabutihan at tapang. Dahil sa inyong puso ang sumpa ay napawi at ang kasamaan ay nilamon ng liwanag. Niyakap ni Gloria ang pagong habang luha ang ngumiti. Bulan, hindi namin magagawa ito kung wala ka. Ngumiti ang pagong at muling kumislap. Ang kayamanan ay hindi nasa ginto o lupa. Nasa puso ng marunong magmahal sa kapwa at sa kalikasan. Ito ang aking huling basbas. At sa isang kisap mata, ang buong paligid ay nabalot ng gintong liwanag. Ang mga tuyong tanim sa baryo ay muling nabuhay, ang mga hayop ay gumaling, at ang kanilang palayan ay namukadkad sa pinakamagandang ani na nakita ng baryo kailanman. Ang araw ay unti-unting sumilip sa likod ng bundok, at ang unang sinag nito ay dumampi sa mukha ni na Gloria at Berting. Matapos ang labanan sa lawa, tila huminga ng maluwag ang buong kalikasan. Ang hangin ay sariwa, ang mga ibon ay nagsimula ng umawit, at ang paligid ay tila nagbalik sa dati nitong katahimikan. Sa gitna ng lawa, lumalangoy si Bulan, ngayon ay payapa na ang anyo. Ang kanyang ginintuang balat ay kumikislap sa ilalim ng tubig, ngunit iba na ang liwanag nito, hindi na nakakasilaw na ginto, kundi banayad na liwanag ng pag-asa. Lumapit si Gloria sa gilid ng tubig at hinaplos ang ibabaw nito. Bulan, sabi niya, salamat sa lahat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin malalampasan ang lahat ng ito. Mula sa gitna ng lawa, tumingala si Bulan at nagsalita sa pamamagitan ng hangin. Hindi ako ang nagligtas sa inyo, Gloria. Ang kabutihan at pananalig ninyo ang siyang tumalo sa kasamaan. Sa puso ninyong busilak, nandoon ang kapangyarihan ng liwanag. Ngumiti si Berting. Hindi namin ito malilimutan, Bulan. Hindi namin sasayangin ang biyayang ibinigay mo. Sa sandaling iyon, unti-unting naglaho sa tubig si Bulan, at sa lugar kung saan siya lumubog ay sumibol ang isang gintong bulaklak, ang bulaklak ng pagpapala. Kumikinang ito kahit sa ilalim ng araw, at nagmistulang paalala ng kabutihan ng diwata ng tubig. Matapos ang mahaba at nakakapagod na paglalakbay, nagsimula nang bumalik sa baryo ang mag-asawa. Habang naglalakad sila sa daan, napansin nilang ang mga palayan ay nagbagong anyo, ang mga dati tuyot ay muling nagkaroon ng buhay. Ang mga palay ay malago, at ang mga ilog na minsang natuyo ay muling umaagos ng malinis na tubig. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng mga tao. Gloria, Berting, buhay kayo! Sigaw ng kanilang kapitbahay na si Mang Isko. Abay milagro, ang palayan ay namulaklak ulit. Napaiyak si Gloria sa tuwa habang niyakap si Mang Isko at ang iba pang mga kapitbahay. Umalik ang biyaya dahil pinakinggan tayo ng kalikasan. Ngunit hindi lamang iyon ang himala. Sa lupang dating pag-aari ni Don Ramon, na ngayoy isang bato sa gitna ng gubat, biglang tumubo ang mga gintong damo na kumikislap tuwing dapit hapon. Ang mga tao ay nagtaka at sinabing iyon ay parusa at paalala na ang kasakiman ay hindi kailanman nagdudulot ng ginhawa.
Pagkaraan ng ilang linggo, bumalik sa dating gawi ang buhay sa baryo. Si Berting ay muling nagsaka, ngunit ngayon ay may kakaibang sigla at kasaganahan ang kanilang lupa. Ang bawat butil ng palay ay tila kumikintab sa araw at ang mga tanim nilang gulay ay lumalaki nang hindi tinatablan ng peste. Hindi na tayo kailangang mangutang, Gloria, sabi ni Berting habang tinatanaw ang kanilang mga tanim. May sapat na tayo para sa atin at sa buong baryo. Ngumiti si Gloria, hawak ang gintong bulaklak na kinuha niya mula sa lawa. Hindi lang ito para sa atin, Berting. Ang biyaya ni Bulan ay para sa lahat. Ibahagi natin sa mga kapitbahay, lalo na sa mga naghihirap. At ganon nga ang ginawa nila. Itinatag ni Gloria ang tinawag nilang Ani ng Liwanag, isang samahan ng mga magsasaka sa baryo. Ipinagbabawal nila ang pagnanakaw, pandaraya at pananamantala. Lahat ng ani ay pinaghahatian ng patas at ang mga salat ay tinutulungan. Dahil dito, naging kilala ang kanilang baryo sa kalapit na mga lugar bilang baryo ng ginintuang ani. Ang mga tao ay nanumbalik ang pag-asa at ang lupa ay muling umusbong sa ilalim ng pagkakaisa at kabutihan. Ngunit minsan, sa kalaliman ng gabi, kapag maliwanag ang buwan, naririnig pa rin ni Gloria ang banayad na tunog ng alon mula sa malayo at sa kanyang isipan ay naririnig niya ang tinig ni Bulan. Bantayan ninyo ang inyong puso, sapagkat sa bawat panahon may babalik na kasakiman. Ngunit hanggat may kabutihan sa lupa, mananatili ang liwanag. At sa mga gabing iyon, lumalabas si Gloria sa may palayan, nakatanaw sa buwan at nagdarasal. Ang simoy ng hangin ay humahaplos sa kanyang pisngi at sa pagdampinyon, alam niyang hindi sila kailanman nag-iisa. Mula noon, ang gintong pagong na minsang naging biyaya sa kanilang mag-asawa ay naging alamat sa kanilang baryo. Isinasalaysay ito ng mga matatanda sa mga bata tuwing gabi. May pagong na lumalangoy sa lawa tuwing kabilugan ng buwan. Sabi nila, ito raw si Bulan, ang diwata ng tubig na nagbabantay sa mga puso ng mga taong marunong magpasalamat. At sa bawat kwento, palaging ipinapaalala ng mga nakatatanda. Ang ginto ay naglalaho, pero ang kabutihan, iyon ang tunay na kayamanan. Lumipas ang ilang buwan mula nang manumbalik ang kapayapaan sa baryo ni Gloria at Berting. Sa tuwing sisikat ang araw, makikita ang mga bata na masayang naglalaro sa gilid ng palayan at ang mga matatanda ay nagtutulungan sa pag-aani. Ang mga pananim ay luntian, ang hangin ay sariwa, at tila wala ng bakas ng sumpa o dilim. Ngunit sa kabila ng kasaganahan, isang kakaibang pakiramdam ang unti-unting bumabalot sa gabi. Sa tuwing tatahimik ang baryo, naririnig ni Gloria ang banayad na ihip ng malamig na hangin hindi katulad ng dati. May halong lamig ito na tila nagdadala ng bulong at bighati. Isang gabi, habang nakaupo siya sa may bintana at tinatahi ang sirang baro ni Berting, narinig niyang muli ang mga bulong. Hindi pa tapos ang lahat. Babalik ang dilim, babalik ang sumpa. Napalingon siya sa labas, ngunit walang tao. Ang tanging nakita niya ay isang ulap ng maitim na hamog na dahan-dahang bumabalot sa gilid ng kagubatan sa direksyon ng lawa ni Bulan. Berting! Sigaw ni Gloria, sabay tayo. May kakaiba sa lawa. Agad lumabas si Berting, dala ang kanyang lampara. Mula sa malayo, nakita rin niya ang itim na usok na tila bumubulong, umiikot at kumakalat sa hangin. Hindi ito karaniwang ulap, sabi niya. Parang buhay. Kinabukasan, dinalaw sila ni Mang Isko, ang pinuno ng mga magsasaka sa baryo. Gloria, Berting, wika niya. May kakaibang nangyayari sa palayan. May mga punong palay na bigla na lang natutuyo at may mga hayop na nagkakasakit. Parang noong mga araw bago kayo umalis noon. Napatingin si Gloria kay Berting.
Berting, baka may masamang puwersang nagbalik. Tumango si Berting. Hindi imposible. Baka may naiwan sa laban sa lawa. Baka hindi tuluyang nawala si Aling Isabel o ang sumpang nilikha niya. Nagpasya silang bumalik sa lawa ni Bulan upang alamin ang pinagmumulan ng kakaibang hangin. Bitbit nila ang dahon ng liwanag na minsang ibinigay ni Diwata Sinta at isang krusipihong yari sa kahoy na minana ni Gloria sa kanyang ama na isang albularyo. Pagdating nila sa lawa, hindi na ito tulad ng dati. Ang tubig ay kulay abo at ang paligid ay malamig at tahimik. Ang mga ibon na dating naroon ay wala na at sa halip ay mga itim na uwak ang lumilipad sa paligid. Berting, mahina ang tinig ni Gloria. Pakiramdam ko may masamang nagbabalik. Sa gitna ng lawa, may malaking bilog ng maitim na usok na unti-unting umiikot. Mula rito ay lumabas ang boses ng babae pamilyar, matigas, puno ng puot. Gloria, akala mo ba'y tapos na ang lahat? Ang sumpa ay hindi basta namamatay. Hanggat may kasakiman sa puso ng tao, mananatili ako. Napatras si Gloria. Aling Isabel? Pero nawala ka na. Nakita naming nilamon ka ng usok. Tumawa ang tinig, mahaba at malalim. Nilamon nga ako, ngunit ako rin ang naging hangin. Ako ang aninong hindi pwedeng mawala dahil ako ang kasakiman sa puso ng tao. At mula sa maitim na ulap ay lumitaw ang anyo ni Aling Isabel, ngunit hindi na siya tao. Ang kanyang balat ay kulay abo at ang kanyang mata ay itim na parang walang kaluluwa. Sa kanyang mga kamay ay may hawak na itim na palay, tuyo at nabubulok. Babalikan ko ang lahat ng inagaw ninyo sa akin. Lulubog ang inyong baryo sa dilim at ang bawat butil ng inyong palay ay magiging abo. Sigaw niya habang kumakalat ang itim na hangin sa paligid. Agad na itinaas ni Berting ang dahon ng liwanag, ngunit hindi ito kumikislap. Gloria, hindi ito gumagana. Bakit? Bakit hindi? Nanginginig na tanong ni Gloria. Muling nagboses si Aling Isabel. Ang dahon ng liwanag ay kumikilos lamang kung may ganap na pananalig. Ngunit ngayong kayo ay nagdududa, wala na kayong kalakasan. Napaluhod si Gloria, hawak ang dibdib. Bulan, tulungan mo kami. Hindi namin kayang labanan ito mag-isa. Biglang kumidlat sa langit at sa gitna ng liwanag ay sumulpot ang banayad na hugis ng ginintuang pagong si Bulan, ngunit tila mahina, parang nilalabanan ng hangin. Gloria, Berting, bulong ni Bulan. May isa pang kasamaan na naiwan sa mundo ang itim na binhi ng kasakiman. Kailangan ninyong hanapin ito at ilibing sa ilalim ng punong ginto. Kung hindi, mananatiling buhay ang anino ni Isabel. Ngunit saan namin hahanapin ang binhi? Tanong ni Berting. Bumaba ang tinig ni Bulan. Ang binhi ay nasa puso ng taong muling ginising ng kasamaan. Sa sandaling iyon, may batang lalaki na tumakbong palabas ng gubat ang anak ni Mang Isko, si Junjun, nanginginig at umiiyak. Tio Berting! Tia Gloria! Si tatay! Si tatay ay biglang nagbago. Ang mga mata niya ay naging itim at sinasabi niyang kailangang kunin niya ulit ang lupa ni Don Ramon. Napatingin sila sa isa't isa. Diyos ko, wika ni Gloria, ang binhi ng kasakiman na ipasa kay Mang Isko. Mabilis silang bumalik sa baryo. Ngunit huli na nakita nilang ang mga tao ay nag-aaway, kanya-kanyang sigawan, kanya-kanyang pag-angkin ng lupa. Ang dating mapayapang baryo ay nagkakagulo, parang sinapian ng kasakiman ng lahat. At sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Mang Isko, may hawak na itim na patpat na tila naglalabas ng usok. Sa likod niya, ang anino ni Aling Isabel ay sumasanib sa kanyang katawan. Ngayon, ako na ang susunod na Don Ramon, sigaw ni Mang Isko, habang unti-unting nagdidilim ang langit sa ibabaw ng baryo. Ang hangin ay nagbago amoy usok
amoy kamatayan. At alam ni na Gloria at Berting na hindi pa tapos ang laban. Ang sumpa ni Aling Sabel ay muling nabuhay at ngayon ay nasa katawan ng kanilang kaibigan. Ang gabi ay tila walang katapusan sa baryo ni na Gloria at Berting. Ang liwanag ng buwan ay natatakpan ng maiitim na ulap at sa bawat hampas ng hangin ay may halong bulong ng mga di nakikitang tinig. Ang dating masaganang palayan ay unti-unting nagiging tuyot at ang mga tao ay nagkakagulo, nag-aagawan ng lupa, nagsisihan, nagsisigawan. Sa gitna ng kaguluhan, hawak ni Mang Isko ang itim na patpat at sa kanyang likod ay sumasabay ang anino ni Aling Sabel. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng pula at ang bawat salitang binibitawan niya ay parang sumpa. Ang lupa ay sa akin. Ako ang tunay na tagapagmana ng biyayang ninakaw nila. Ang lahat ng kayamanan ay dapat nasa aking kamay. Nang makita siya ni Gloria, napaluha ito. Mang Isko, hindi ikaw yan. Labanan mo ang kasamaan sa loob mo. Ngunit ang lalaki ay tumawa, isang malakas at malamig na halakhak. Gloria, Berting, kayo ang dahilan ng sumpang ito. Kung hindi dahil sa inyo, hindi sana nagbalik si Isabel. Ngayon, ang biyayang iyon ay magiging sa akin. Mula sa lupa ay biglang sumulpot ang mga itim na ugat, gumagapang at umiikot sa mga paa ni na Gloria at Berting. Agad silang umatras at inilabas ni Berting ang dahon ng liwanag. "Bulan, tulungan mo kami!" sigaw niya. Ngunit mahina pa rin ang liwanag. Ang dahon ay kumikislap lamang ng bahagya, tila nalalabanan ng itim na enerhiya. Nagdesisyon silang umatras muna at pumunta sa burol ng punong ginto, ang lugar kung saan unang sumibol ang bulaklak na iniwan ni Bulan. Habang naglalakad, ramdam nila ang bigat ng paligid, parang sinusundan sila ng libu-libong mata. "Gloria," sabi ni Berting, "kung sinabi ni Bulan na ang binhi ng kasakiman ay kailangang ilibing sa ilalim ng punong ginto, ibig sabihin, iyon lang ang tanging paraan para mapuksa ang sumpa." "Tama ka," sagot ni Gloria. "Ngunit paano natin makukuha ang binhi kung nasa katawan na ni Mang Isko?" Pagkarating nila sa burol, nakita nilang namumula ang langit sa itaas at sa gitna ng burol ay nakatayo pa rin ang punong ginto, ngunit ngayon nalalanta at nagiging kulay tanso. Sa mga ugat nito may mga itim na usok na lumalabas, tanda ng pagpasok ng kasamaan sa kalikasan. Biglang sumulpot si Diwata Sinta, mahina at tila sugatan. "Gloria, Berting," mahina niyang wika. Ang punong ginto ay unti-unting nasisira. Ang kasamaan ay nagsisimula ng lamunin ang ugat ng lupa. Kailangan ninyong iligtas ang puso ng punong ito bago mahuli ang lahat. "Paano, Diwata Sinta?" tanong ni Gloria. "Ang binhi ng kasakiman ay kailangang ilabas mula sa katawan ng taong sinasaniban. Ngunit tanging isang puso lamang na walang bahid ng galit o inggit ang makakagawa niyon. Kung magagalit ka, Gloria, ikaw mismo ang susunod na lalasunin ng binhi." Tumingin si Gloria kay Berting, nanginginig sa takot. "Berting, kaya ko ba yon?" Hinawakan ni Berting ang kamay ng asawa. "Kaya mo. Kung kabutihan lang ang laban, ikaw ang pinakamalakas na kilala ko." Hindi nagtagal, dumating si Mang Isko, dala pa rin ang itim na patpat. Ang kanyang katawan ay unti-unting nagiging parang usok, at sa kanyang dibdib ay makikita ang itim na bilog na kumikilos, ang binhi ng kasakiman. "Wala na kayong magagawa," sigaw ni Mang Isko. "Ako na ang bagong pinili ni Isabel. Lahat ng yaman ay sa akin." Itinaas ni Gloria ang dahon ng liwanag, ngunit bago pa niya ito magamit, inagaw ni Mang Isko ang kanyang paghinga. Isang itim na alon ang sumiklab mula sa kanyang kamay at tinamaan si Gloria. Napaluhod siya, hawak ang dibdib. "Gloria!" sigaw ni Berting. Agad niyang hinawakan ang asawa at tinakpan ng kanyang kamay ang dibdib nito,
pinipigilang pumasok ang itim na enerhiya. Ngunit sa halip na dumaan sa katawan ni Gloria, ang sumpa ay pumasok kay Berting. Napasigaw siya sa sakit at ang kanyang mga mata ay sandaling nagdilim. Ngunit kahit nanginginig, inabot pa rin niya ang kamay ni Gloria. "Gloria, huwag kang matakot. Ituloy mo." Lumuhod si Gloria, umiiyak. Hindi kita iiwan." Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman niyang may liwanag na umaapaw. Ang kanyang luha ay tumama sa lupa at biglang naging maliit na gintong butil na unti-unting bumuo ng liwanag sa paligid niya. Sa liwanag na iyon, narinig niya muli ang tinig ni Bulan. "Gloria, gamitin mo ang iyong puso. Iyan ang sandata ng kabutihan." Tumayo siya at sa isang malakas na sigaw ay itinapat niya ang kanyang mga palad sa dibdib ni Mang Isko. "Patawarin ka nawa ng lupa at ng kalikasan, Mang Isko. Lumayas ka, kasamaan." Mula sa kanyang mga kamay ay lumabas ang puting liwanag na tumama sa dibdib ng lalaki. Ang binhi ng kasakiman ay nagsimulang uminit at magliyab hanggang sa ito'y lumabas sa kanyang katawan bilang itim na bilog na usok, umiikot at sumisigaw. Ngunit bago pa ito makalipad palayo, itinapon ni Gloria ang dahon ng liwanag sa lupa at sa sandaling iyon ay bumukas ang lupa sa ilalim ng punong ginto. Ang binhi ay nahulog sa bitak at mula roon ay sumabog ang isang malakas na gintong liwanag na umabot hanggang langit. Nang matapos ang lahat, bumagsak si Mang Isko sa lupa, humihinga ngunit pagod. Ang anino ni Aling Sabel ay sumigaw bago tuluyang naglaho sa hangin. Pagkatapos ng ilang sandali, ang punong ginto ay muling namulaklak at ang mga dahon nito ay nagningning ng mas maliwanag kaysa dati. Ang buong burol ay nabalot ng ginintuang hangin na nagpalinis sa lupa, sa hangin at sa puso ng mga tao sa baryo. Lumapit si Diwata Sinta kay Gloria, hawak ang gintong bulaklak. "Gloria, nagawa mo. Ang kasamaan ay tuluyang nailibing sa ilalim ng ugat ng lupa. Ngunit tandaan mo, habang may mga taong sakim, babalik ito. Kaya kailangan ng mga tulad ninyo upang maging ilaw ng iba." Ngumiti si Gloria kahit pagod at luhaan. "Hindi namin kakalimutan. Hanggat may kabutihan sa puso ng tao, mananatiling buhay ang liwanag ni Bulan." Tumingin siya kay Berting na ngayon ay unti-unting nagigising at nagyakapan silang dalawa habang unti-unting sumisikat ang araw. Ang baryo ay muling bumangon at ang hangin ay muling mabango at tahimik. Muling sumikat ang araw sa ibabaw ng baryo ni Gloria at Berting. Ang sinag nito ay tumatama sa mga bagong sibol na dahon ng punong ginto na ngayoy muling buhay at kumikislap sa bawat dampi ng hangin. Ang mga ibon ay nagbalik sa kanilang mga pugad at ang mga tao ay unti-unting nagigising mula sa bangungot ng kasakiman na minsang bumalot sa kanilang mga puso. Tahimik na naglalakad si Gloria sa tabi ng palayan, bitbit ang isang maliit na sisidlan ng tubig na mula sa lawa ni Bulan. Ang tubig ay malinaw na parang kristal at sa loob nito ay sumasayaw ang maliit na sinag ng liwanag. Katabi niya si Berting. Ngayon ay malakas na muli, bagamat may mga bakas pa ng sugat mula sa pakikipaglaban kay Mang Isko at sa kasamaan ni Aling Sabel. "Parang ibang-iba na ang hangin ngayon," wika ni Berting habang nakatingin sa paligid. Wala na yung mabigat na pakiramdam. Wala nang bulong ng hangin na may dalang takot. Ngumiti si Gloria. "Oo, parang nabura na ang lahat ng kadiliman. Pero alam ko, hindi ito basta naglaho. Napawi lang dahil sa liwanag ni Bulan at sa kabutihan ng mga tao. Pagdating nila sa lawa, nakita nilang ito'y malinaw at kumikintab, parang salamin na ginintuan ng araw. Sa gitna nito ay may kumikislap na bilog ng liwanag at mula roon ay unti-unting lumitaw ang pamilyar na anyo ng malagintong pagong. "Bulan." Bulong ni Gloria, sabay luhod sa tabi ng tubig. Ngumiti ang diwata sa anyong pagong at sa paligid ay nagliwanag ang mga alon
na tila sumasayaw. Gloria Berting, tapos na ang aking tungkulin. Ang sumpa ni Isabel ay nailibing na sa ilalim ng lupa at ang binhi ng kasakiman ay tuluyang naglaho. Ngunit tandaan ninyo, hindi kailanman namamatay ang kasamaan. Natutulog lamang ito sa mga pusong nakakalimot sa kabutihan. Tumango si Gloria. Hindi namin kakalimutan ang itinuro mo, Bulan. Ang yaman ay hindi sa ginto, kundi sa kabutihan at pagkakaisa. Ngumiti si Bulan. Tama ka, kaya ito ang aking huling biyaya. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang 3 gintong sinag na lumipad sa langit at bumagsak sa iba't ibang bahagi ng baryo. Ang una ay tumama sa palayan na agad namulaklak ng gintong butil mga palay na hindi kailanman natutuyo kahit sa tag-init. Ang ikalawa ay tumama sa ilog na nagbigay ng masaganang huli sa mga mangingisda. At ang ikatlo ay lumapag sa punong ginto na ngayon ay tuluyan ng naging banal na lugar ng mga tao. Habang ang mga biyayang ito ay ginagamit sa kabutihan, mananatili akong buhay sa inyong mga puso, sabi ni Bulan. Tumaloy ang luha sa pisngi ni Gloria. Bulan, paano kung bumalik ang kadiliman? Paano kung may bagong taong sakim? Muling nagliwanag ang lawa at bumalik ang tinig ng diwata. Kung mangyari iyon, hanapin ninyo ang liwanag ng kabaitan. Hindi ito mutya, hindi ito anting-anting, kundi puso ng taong marunong magpatawad. Pagkatapos ay dahan-dahang lumubog si Bulan sa tubig at mula roon ay lumitaw ang isang gintong kabibe na may nakaukit na mga salitang, "Ang kabutihan ay binhi na kailanman ay di mamamatay." Lumipas ang mga taon. Si Gloria at Berting ay tumanda ng magkasama, ngunit hindi nawala ang kabutihan sa kanilang puso. Ang baryo ng Ginintuang Ani ay naging simbolo ng pagkakaisa at taon-taon, tuwing kabilugan ng buwan, nagsasagawa ang mga tao ng pista ni Bulan. Dito ay nag-aalay sila ng palay, prutas at bulaklak sa gilid ng lawa bilang pasasalamat. Ang mga matatanda ay nagkukwento sa mga bata tungkol sa malagintong pagong kay Gloria at Berting at sa punong ginto na minsang naging saksi sa labanan ng liwanag at dilim. Huwag ninyong kalilimutan, wika ni Gloria sa mga batang nakikinig, na ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa mga bagay na kumikislap, kundi sa mga pusong marunong magbigay. At sa tuwing tatamaan ng buwan ang ibabaw ng lawa, makikita ng lahat ang banayad na liwanag ng ginintuang pagong na lumalangoy sa ilalim ng tubig. Tandaan na si Bulan ay naroon pa rin, nagbabantay sa mga pusong marunong magmahal. Wakas,